Mga kapuso, sabay-sabay pong nagbitiw sa pwesto ang 12 tinatawag na mga RAM controller sa Ninoy Aquino International Airport. Ang mga RAM controller, sila po yung nagtatakda kung saan gate po pupunta ang mga eroplano, kung saan paparada ika ng eroplano dun sa airport. Mula sa NAIA nakatutok, live si Rida Reyes. Ria, ano nangyari dyan? Tama ka dyan, Mike. 12 NAIA RAM controllers nga ang sabay-sabay na nagbitiw at ayon sa ilan ay posible raw yan na magdulot ng kaunting problema para sa NAIA. 8 ang nagbitiw na RAM controllers mula sa NAIA Terminal 3, 2 naman sa NAIA Terminal 2 at tig-isa sa Old Domestic Airport at NAIA Terminal 1. Maaari pa raw itong masundan sa susunod na mga araw. Ayon kay Manny Hortaleza, head ng RAM controller ng NAIA, karamihan sa mga RAM controller ay contractual lamang. Sumisweldo lamang daw ang mga ito ng 13,000 pesos kada buwan at wala pa raw benepisyo ayon sa kanila. Kaya napipilitan daw ang RAM controllers na maghanap ng ibang trabaho. Trabaho ng mga RAM controllers na mag-designate kung saang terminal pwedeng lumapag at mag-park ang mga eroplanong paparating at paalis sa paliparan. Sinisigurado nilang may order ang bawat pagdating at pag-alis ng mga eroplano mula at papunta sa kanilang designated disembarking areas. Kausap nila ang mga piloto, ang mga air traffic controllers, pati ang mga nasa mismong runway na may hawak ng stick na nagbibigay direksyon sa eroplano. Dagdag pa ni Hortaleza, dapat daw mabigyan ng benepisyo ang RAM controllers para hindi na raw sila umalis. Ang RAM controller na si Adolfo Marilla nakatakda na rin daw mag-resign. Hinihintay na lamang daw niya ang tawag sa kanyang kumpanyang ina-applyan. Pero ayon kay MIA General Manager Jose Angel Honrado, wala raw dapat ikabahala dahil isolated case lamang daw ito. Pero posible raw na kaya sabay-sabay na nagbitiw ang mga ito ay dahil na-hire ito ng isang kumpanya na may mas mataas na pasweldo o di kaya naman ay ng ibang bansa. Siyempre, merong slowdown ng traffic. Lalo na sa pag-control ng inbound and outbound traffic dito sa lot ng terminal. It's more of an issue of the greener pasture, and we cannot prevent them from seeking better opportunities, whether in country or outside the country. Hindi kayang sustentuhan yung pamilya ko ng sweldo rito. So, ang sweldo mo rin, sir, 13,000? 13,400. May tiniyak naman ni Honrado na hindi raw maapektuhan ang operasyon ng NAIA dahil sa nangyari at kahit pa raw nalagasan daw sila ng 12 na mga RAM controllers ay meron pa rin naman daw natira na 39 RAM controllers at ang bilang daw na yan ay sapat na sapat pa para raw tugunan ang mga pangangailangan ng 4 na terminal sa buong NAIA. Mike? Maraming salamat, Rida Reyes. Dinumugpong isang tambakan ng basura sa Pampanga dahil sa mga itinapon doon na shredded ika nga o punit-punit na mga perang papel, sako-sako at iba't ibang halaga ng mga perang papel na lumang-luma na. Kaya tuluyan ang pinunit at itinapon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Paliwanag ng BSP, hindi na mapapakinabangan pa ang mga lumang perang papel na yan. Dagdag pa ng Bangko Sentral, kadalasang nasa 1 milyong piso ang halaga ng itinatapon nilang mga lumang pera na hindi na mapapakinabangan. Yung tinatawag na shredded notes kada buwan. Mga kapuso, medyo maselan po yung video sa susunod na balita. Nakunan ng isang tinatawag na animal rights group sa Australia ang pagmamaltrato sa mga baka sa ilang katayan sa bansang Indonesia. Kitang-kita yan, no? Yung pang-aabuso na yan ng mga magtakarne ng mga baka. Pinapalo, nilalatigo at sinasaksak daw ang mga baka. Tignan nyo naman mga kapuso, nakahandusay na binibira pa rin. Pinatitigil na ngayon ng gobyerno ng Australia ang pag-e-export ng kanilang mga baka sa Indonesia. Halos kalahating milyong baka pa naman ang pinadadala ng Australia sa Indonesia kada taon. Naharap sa kasong syndicated estafa ang may-ari ng isang kumpanya sa Malate, Maynila. Ang kumpanya ay nag-aalok ng mataas na pasweldo, pero ang mga aplikante kailangan muna magbayad ng training fee. Nakatutok si Jay Taruk, eksklusibo. Nilusob ng mga tauhan ng Manila City Police Assistance Office ang tanggapan ng green marketing sa San Andres Street, Corner, Malate. Inireklamo kasi ng 4 na na-recruit ng kumpanya ang umano'y panloloko sa kanila. Ayon kay JC Reyes, sa classified ads ng isang broadsheet newspaper niya unang nabasa ang pang-iengganyo ng green marketing. Nakita po namin yung number sa dyaryo at tinext nga po namin. Agad-agad naman pong nag-reply at in-schedule po kami. Unang araw pa lang po bago kami pumirma nung sinasabi nilang kontrata, gusto po muna nila kaming pagbentahin ng produkto nila.
Tapos talagang pinangako po nila na araw-araw daw, umpisa ng training, unang araw pa lang, may makukuha na po kaming allowance. Unang araw pa lamang daw, pinangakuan na sila ng trabaho. Pero kailangan daw nila munang sumailalim sa isang training. Pinagbayad daw sila ng 550 pesos na training fee. Bahagi raw ng training ang magbenta ng mga appliances gaya nito na ayon sa kanya ay overpriced umano ng 3 beses. At walang kasiguruhan kung hanggang kailan ang training. Sa loob ng 1 linggo, ang malinaw, nakaubos na ng 6,000 piso si JC. Kasama na ang mga pamasahe at pagkain habang nasa training ng green marketing. Ang isa namang na-recruit, gumastos na raw ng may 10,000 piso sa loob ng 1 buwan. Pero hanggang ngayon, wala pa rin ang ipinangakong trabaho sa kanila. Sa akin po, magdadalawang buwan na po. May pangakong sweldo? Wala. Tinatanggap ka na ba ng 2 months? Wala? Wala pa. Kahit magkano? Paliwanag naman ng legal advisor ng green marketing. Advertisement sa dyaryo, sure employee ka pagka pumasok ka di ba? Yun ba yung pinapangako nyo? Yes, oo. Pero yung iba, parang nag-aalala na wala silang trabaho. Paano yun? Sir, ang tanong kung natapos na nila yung training nila. Kailangan tapusin yung training? Yes, of course. Kahit saan naman kumpanya, tama ba? Oo. Hindi naman pwedeng ngayong araw ka lang nito, tapos ibibigay ka doon kaagad sa ibang branch, o ipapasok ka kaagad. Anong klaseng trabaho yung makukuha nila pag natapos yung office staff, sir. Office staff ng Nasaan ano? po kami? Office staff ng ano? Dito, sir, sa opisina. Dito rin sila papasok? Yes. Kung napansin ninyo, wala hong address ng kumpanya, wala rin hong pangalan ng kumpanya, kundi cellphone number. Di ano ibig sabihin nun? May tinatago. Simpleng-simple ho yan. Advertisement ho yan eh. Bakit advertisement? Wala yung pangalan ng kumpanya mo, wala yung address ng kumpanya mo. Maliban kay JC, may 3 pang na-recruit ang green marketing na maghahain ng reklamo. Isa na dito sa Charis, na galing pa ng Southern Leyte. Parang napapahiya po kami dun sa namin kasi yung parents po namin parang proud na proud po malaman nung may trabaho na po kami kasi nasa province pa po yun. Tsaka parang nalulungkot na rin po kasi akala namin may trabaho na kaming aasahan, wala naman pala. Nahaharap ng kasong syndicated estafa ang mga may-ari ng green marketing. Kasong walang piyansa. Payo ngayon sa mga naghahanap ng trabaho. Pinakamaganda ho, bago kayo pumasok sa isang bagay, alamin nyo muna kung ano ang patakaran. Kasi ginagamit ng ibang mga sindikato ang proseso, ng tamang proseso, para pabor lang sa kanila. Pansamantalang makukulong ang mga kawani ng green marketing sa Manila City Hall Public Assistance Jail. Jay Taruk, nakatutok, 24 oras. Up next, misteryosong ilaw sa kalangitan sa Capiz. Iniimbestigahan na rin ng DOST. At tattoo sa isa sa mga karakter sa epic seryeng Amaya. Ano kaya ang kahulugan? Tutok lang dito sa 24 oras.